Galing tayo sa ano, sa isang kliyente natin mga lods. Ayun, no, bahay nila. Tapos dito may fish pan. Ayun, no. Ang sabi nila, ang laman daw niyan 50,000 pieces na tilapia. Sabi ko kung ilang buwan na, ano na daw, mga 8 months na daw yan. Sabi ko pwede na yan. Para mga March daw sila mag harvest. Grabe, ang tahimik dito. Balik na tayo. 50,000 yung laman yan. Siguro may makasurvive dyan, mga around, sabihin natin mga 30,000 pieces, mga 20,000. Baka namatay na yun or kinain na ng ano, ng mga predators, mga dalag, hito, yan. By the way, dito nga pala tayo sa may ano ngayon, sa may Ilian, hindi, Ilian yan, Ilian ng Dumaraw. Hindi ko akalain na ano, na ari, kaganda ng mga bahay dito. Tingnan mo yun, no? Puro ano, puro concrete mga lods. Taas puro ipil yung mga ano nila, mga kahoy. Talagang pang ano, pang matagalan. Grabe, ilang kilometro ito ngayon. Ay bilangin natin kung ilang kilometro mula dito. 9:59. So tingnan natin sa odometer natin ng ilang kilometro. Kanina kasi hindi tayo nakapag na camera. Nakalimutan ko yung ano natin, yung camera. Nakalimutan ko, kaya ngayon na lang pagpa-uwi na tayo, pagpabalik. Grabe, oh. Maganda yung pasok natin ngayon dito kasi hindi siya hindi umulan. Pero kung umulan to, nako, mahihirapan tayo dito. Ayan, no, sobrang tahimik dito. May garden din, ayan, no, garden na mga gulay. Karamihan talaga ng hanap buhay ng mga naninirahan dito, yung mga tao dito. Dito may tindahan din, no, may piso wifi din. Karamihan dito is ano, gardening yung hanap buhay. Kasi nga naman ang Bulaya ang festival ng Dumaraw o Barangay Dumaraw is Gulayan Festival. Kaya marami talagang gulay din, eh. Grabe, ang init. Ang init, tandaan lang baka sumayad. Masarap yung hangin dito, yung ihip ng hangin, yung simoy niya baga. Kasi talagang ano, natural from the nature. Malayo-layo din talaga to, papasok na to. Kanina siguro magtagal to na mga around 10 to 15 siguro, 15 minutes na biyahe. Hindi na naman kasi tayo makadali-dali palabas kasi gawa ng yung motor natin is scooter. Kawawa naman itong ano natin, tapos puro rough road pa. Okay. Kaya ano lang dito, marami mga fish pan dito. Ayun, no, fish pan din, no. Ayan, may mga kawil pa na nakalagay dito daw. Yung mga fish pan daw dito ay tawag nito, supplied ng DA, yung kanilang mga fingerlings na hindi pa fingerlings yun, eh, basta na tilapia. Maliliit pa yun actually. Yung isang balot nila nagkakahalaga ng 200 pesos. Ang bawat balot naman ay may laman na 2,500 pieces na tilapia na maliliit. Yun siya.
Kaya adi dapat na tayo dito ng ano, ng ganitong oras. Malayo-layo talaga siya. Basta hindi lang umulan, mag ano lang, okay lang na pumasok dito. Pero pag umulan, isa pa yung mahirap dito, halos ano, yung mga bahay dito sobrang lalayo, sobrang agwat-agwat talaga. Kaya dito para sa kanila yung pag sinabi nila na ano na kapitbahay, naglagitik-lagitik sa motor. Pag sinabi nilang kapitbahay, ibig sabihin yan malayo yan. Hindi tulad sa ano, hindi tulad dun sa atin, sa amin, na pag sinabing kapitbahay halos bakod lang yung pagitan. Dito iba. Pag sinabing kapitbahay, naku, malayo yan. Umusok oh, yung bundok umusok. Diba, grabe, tirik na tirik yung araw. Sana lang hindi umulan. Pero tingin ko naman hindi to ano, hindi to uulan. Grabe. Tapos pansinin nyo, halos wala kayong nasasalubong, diba, na mga nakamotor, sasakyan. Sobrang halos wala talagang ano, dumadaan dito. Ano lang, bilang mo lang yung napapadaan dito. Isa pa, ang mahirap dito, dahil nga konti lang yung mga bahay, konti lang din yung sasakyan, walang bulkitan. Wala akong nakita eh, kanina pagpapunta natin wala akong nakita. Kaya kailangan pag pumasok ka dito, siguraduhin mo yung ano mo, yung gulong mo, or yung tawag nito, yung may dala kang panikwat or pang emergency baga. Ano, lamig dito. Kahit mainit yung panahon dahil maraming puno, hindi ganun ka ano, hindi ka ganun masyadong maiepektuhan ng init. Kasi ano siya, uy, may dalawa naglalakad. Hindi natin yung kilala kung sino yan. Yan. Grabe, no choice ka talaga dito pag ano, pag dito ka dumaan. Uy, ay, no choice ka talaga pag dito ka dumaan kasi wala, pag wala kang sasakyan, lakad ka talaga. Pero yung mga dito naman yung mga nakatira dito, sanay na yan sila. Kung lakaran lang din ng ano, ay, kung lakaran lang din yung pag-uusapan, talagang baliwala na to sa kanila. Pero syempre tayo na hindi sanay sa ganun, sa mga lakaran na alam nyo na, ay maninibago ka talaga. Pag ikaw yung naglakad dito, isipin mo na lang, ganito malayo. Tapos isa pa, walang ibang ano dito, halos hanap buhay, puro talaga ano, puro talaga pagtatanim. Yung iba ano tawag nito, yung naghahakot ng kahoy, yung mga binabanso, ginagawang ano, yung mga mangyum. Ayan. Tapos per ano yata yung labanan dun, per board feet, parang ganon. Grabe, lamig dito oh. Samantalang tanghaling tapat ito, oh. 12:40 ng hapon. Tapos ganito kalamig dito kasi nga maano siya, maraming puno. O, diba? Ayun, meron tayong nakita ano,
Meron tayong nakitang ba yan, top down. So meron tayong makakasabayan ngayon kahit papaano, kasi simula grabe mga lubak, ang lalalim. Kawawa naman itong ating ating scooter. Okay na rin to kahit papaano, basta wag lang siya, hindi lang siya inulan, kasi kung pinakaon din na umulan tapos pumasok tayo dito, nako talaga kawawa. Ayun, nakapag na tayo, nakapag tawag nito 1 kilometer or 1.5 kilometer. Doon ang ilog dito, may tulay. Ibig sabihin hanggang doon sa labas yung nasa tingnan natin 2.5 to 3 kilometers mula doon sa pinuntahan natin. Layo din pala. Oh, Mary Jane. Medyo pa, malayo-layo pa. Grabe, mga bahay daw nila dito, katas lang daw ng gulay. My goodness, grabe. Talagang malaki ang ininita sa sa farming. May nakausap tayo doon kanina. So, kinat na lang natin. Sabi niya yung bahay niya daw na yun, malaki malaki yung bahay niya, simentado. Tapos sabi niya yun daw ay katas lamang ng gulay. Grabe, lupit. Matrabaho nga lang talaga sa mga farming, pero sulit naman pag sulit naman pag pag nag-harvest na, kasi weekly na yun sa umpisa medyo matatagal-tagal lang kayo ng konti, pero pag nakaumpisa na kayo harvest, yun na, tuloy-tuloy naman pinaka-maintenance na lang nun, abono, spray, gano'n. Huwag lang bahain. Maraming gulayan dito sa sa Dumaraw, pero prone sila sa baha. Halos karamihan dito ng mga nagka-gardening, pag nagbaha talaga na malaki yung tubig, sila tawag nito, apektado sila, naaanod yung mga tanim nila. May mga case pa nga dito na yung haharbisin na lang ba, halimbawa ngayon nag-harvest sila, tapos nagulan magdamag, kinaumagaan wala sila na harvest, as in dala talaga ng ng baha. Diba, imagine nyo yun, ilang buwan nyo inantay, pinaghirapan, minsan yung pinuhunan nyo doon, pinangutangan nyo pa, tapos biglang ganyan yung mangyayari. Sakit. Grabe mga bato dito. Kawawa yung motor natin. Sana lang tumagal yung natin, yung tawag nito, yung shock sa harapan. Para hindi naman natin siya pinuforce pag naman, pag medyo hirap naman yung daan, naman natin, minoran. Agoy. Grabe. Alright, maganda dito, kahit pa paano nalagyan nila ng graba yung daanan, para at least kahit na medyo umulan, hindi naman ganun ka putik. Ang ganda ng mga bahay dito, puro mga concrete. Galing.
Yun, so naabot na natin yung simento. Ay, 3 nga talaga. 3 kilometro papunta, pabalik. Ibig sabihin nasa mga 6 din na hectares balikan. Nasa 6 hectares din yung ating na motor papasok. Putol nga dito. Oh. Yeah. Yeah. Grabe, malayo-layo din yun. May mga ano kasi, bakit parang iba yung tunog ng ano? Parang iba yung tunog ng ano natin ah, ng motor ah. Baka overheat na tayo ah. Wala pang tigil yung motor natin simula kanina eh. Malaking talaga ng mga bahay dito. Alright, dito na tayo sa highway na ulit. Let's go. Hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood.